Magandang gabi po sa ating lahat, lalo na po sa lahat po ng mga OFWs po natin around the world at siyempre po dito sa Hong Kong. Alam po ninyo, ilang taon ng ano yata, parang 2 taon na o no, 2002, isang taon nang mahigit na hindi po ako ano, sumasawsaw po sa politika. Kung tutuusin kasi yung aking page ay Um, ah, ito po ay naka-convert na po sa mga pagdalaw po sa hospital at pagdalaw sa mga OFW po na nasa ospital at OFW po na nasa iba't ibang kulungan at hindi na nga po tayo makaagwanta po doon sa mga ginagawa po natin. Kaya hindi ko na po sana hindi pagtutuunan tong politics issue na ito. Total meron na pong gumagawa po nito. Kaso nga lang po, may mga nagtatanong doon sa chairman daw ng Hong Kong, chairman ng Partido Federal ng Pilipinas at ako nga po ang inyong pong lingkod. Ano naman daw po ang masasabi ko tungkol po sa mga nangyayari po sa ngayon. Alam ho ninyo, sa totoo lang, awang-awa po ako kay PBBM. Naawa po talaga ako sa kanya. Kung kaya't po, hindi po nawawala sa panalangin ko po si PBBM na gabayan po siya ng Panginoon. Tuwing pong nagde-devotion po ako, ay sinasama ko po talaga si Apo PBBM kasi naaawa po ako sa kanya talaga. At alam ho ninyo, nandyan yung pinagtutulong-tulungan talaga po siya. Ang sabi po minsan nung mga tao po dito sa Hong Kong, yung iba pong mababaw po yung paniniwala, mababaw po yung kanila pong suporta na kumusta naman daw yung sinuportahan nila noong 2022. Sila naman daw ay sumuporta tapos bigla na raw silang nawalan ng gana at kasi ilan sa kanila nakikinig dito kay Bull Jaquera, kay Maharlika. Sabi ko nga gano'n kasi kapag tinitignan po natin o pinakikinggan po natin ang mga salita po ni Maharlika, ay talaga pong maliligaw po tayo ng landas. Alam ho ninyo, sa totoo lang, ang pagkapanalo po ng ating pong presidente na si Apo PBBM ay hindi lang po people's choice po ito, kundi hinayaan po ng Diyos. Inalaw po ng Panginoon na manalo po si Apo PBBM dahil meron po talagang meron pong plano para po sa Pilipinas. At lahat po ng mga bagay po ay na nangyayari ay meron pong dahilan. At para sa ganang akin, nakita ko naman po yung pagpupursigi po ni Apo PBBM bilang chairman po namin sa Partido Federal ng Pilipinas ay nakita ko po yung kanyang pagpupursigi. Actually, yung tiyatsa na isinusulong po, yung charter change na isinusulong ay ang ganda-ganda naman po ng mga nakapaloob po doon kung tutuusin. Kung ako nga lang po na simpleng mamamayan lang at hindi pa tapos ng high school, maliwanag na po sa akin yung sinusulong po ng ating pangulo para sa akin at maganda naman po may maganda naman pong adhikain talaga po nung kanyang tiyatsa. At alam ho ninyo, ang isang pinakamaganda at hinahangaan ko po kay Apo PBBM, ito po yung kalmado niyang pananalita. Hindi ko po alam bakit ang mga Pilipino po ngayon, pagka ang leader po nila ay nagmumura at nagagalit at ang lulutong po ng kanyang mga puto kutsinta niya, ang dami pong pumapalakpak. Ang dami pong naniniwala, ang dami pong nakikinig. Pero pag ang nagsasalita po ay lalamya-lamya at ito po ay very soft-spoken at hindi po nanggagalaiti, hindi siya nagngangalit, hindi siya nagmumura, pinaparatangan niyo po ng kung ano-ano. So, nalulungkot po ako na bakit makikita po natin ang mga pasaway na mga tao
ang madaling manghusga, mapanghusgang mga tao, makikita natin po sa Pilipinas. Alam ho ninyo, isa po ako sa nasasaktan tuwing nagsasalita po si PRD o former President Digong, nagsasalita po siya ng hindi kaaya-aya pong bagay. Noon pa naman po hindi po ako Duterte lover po. Noon pa man sinabi ko naman sa inyo simulat sa poll na hindi ko binuto po si Duterte kasi yung pagsunog pa lang po niya ng flag ng Singapore, hindi ko na po nagustuhan. Kasi hindi lang naman si Flor Contemplacion ang tao po doon sa doon sa pangalan nito, doon sa Singapore. Marami pa pong OFW po doon. At naniniwala po ako na ang kalmado at tamang pakikipag-usap po natin sa iba pong bansa ay ito po'y magbibigay po ng maganda pong uh, um, maganda pong pangungusap o ibig sabihin mas maganda po yung kinalalabasan po nito. Kasi mas maganda rin po na may paggalang po sa atin ang ibang bansa po. Kasi ang Pilipinas din naman halimbawa nagkakasala at gugustuhin rin ba natin na yung ibang bansa pagka merong namatay sa bansa natin at susunugin din natin susunugin din nila yung flag natin. Parang damay-damay lang ba? So parang hindi maganda. So sabi kong gano'n parang hindi ko gusto ito. Nayayabangan ako sa kanya. So tama lang kasi si Miriam Santiago talaga yung totoo namang totoong pangalan nito. Gusto ko. So hindi talaga ako fanatic hindi talaga ako Duterte fan. Ganun pa man nung umupo si Duterte, nakisama po ako. Kasi ako po yung leader po ng loyalista po ng Hong Kong eh. Nakisama po ako. Hindi ko sila binalahura, hindi ko sila binastos. Alam ho ninyo, ang dami ko pong natutunan o nalaman po tungkol sa mga follower po ng mga Duterte. Sa totoo lang, maano silang magsasalita, walang preno ang kanilang mga bibig. Kaya minsan nakakaumay pong makinig po sa kanila sa totoo lang. Ang mga Pilipino minsan tuwang-tuwa po tayo na tayo po ay nakakapagsalita po ng masakit po against sa ating kapwa. Mismong si Tatay Nyo Digong, alam ho ninyo kung malalaman lang ho ninyo kung gaano kasakit sa amin bilang mga loyalista po ng mga Marcoses. Yung magsasalita po si Digong ng hindi maganda sa ating presidente. Samantalang si PBBM, nung si Digong ang nakaupo, iginalang niya at hindi ito nagsasalita ng against po sa kanya. Pero ngayon, panay ang ni Tatay Nyo Digong sa ating Pangulo sa ngayon na sinusundan naman ng mga Duterte mga DDS protector or mga follower po ng Duterte. Alam niyo, minsan totoo naman po yung salita na kung ano yung puno, siyang bunga. Kasi yung hinahangaan ninyo, palamura, kaya pati kayo, talaga namang hanggang sa mga kahuli-huli ang mga supporter, ang gagaling ninyong magsalita, at saka wala pa naman kayong napapatunayan, dakdak na kayo ng dakdak. So yun yung kasi ang isa pang nakakairita nito, iritang-irita ako dahil alam niyo yung bukod sa pananalita niyo ng hindi pang maganda at paratang ninyo na wala namang katuturan, panay ang buka ng bibig ninyo na 20 kilo, pangako 20 kilo, 20 kilo ng bigas ang pangako ni PBBM. Mas masahol nga yung pangako ng Tatay Digong noon. 15 peso per kilo ang kanyang pangako. Pero may isinumbat ba ang mga loyalista? Nanumbat ba ang mga loyalista? Hindi po. Hindi po kasi bibihira po sa mga loyalista yung talak ng talak na katulad ninyo. So kung iisipin po natin, kung titignan ho natin, parang wala na ho nangyayari kasi sagutan na lang ng hindi magandang salita, nagbabangayan na lang ng nagbabangayan.
Siguro ito na lang ang payo ko sa mga kapwa ko loyalista. Siguro po 'wag na ho natin silang patulan. Kasi hindi lang basta kulang po ang kanilang mga pinag-aralan, kundi talaga pong marami po sa kanila ang bastos. Napakababastos nila. Kaya siguro para sa inyo na lang 'to mga loyalista, 'wag nang patulan sila dahil talaga pong sila yata'y totoong mga bastos silang mga tao. So, yun na lang po siguro yung ano natin, tayo na lang po ang mag-adjust. At saka isa pa, ito pang si ano, si nakita ninyo yung kaso ni ano, ni Pastor Kibuloy na yan, ni Kibuloy. Dati simula't sa pulpo hindi po ako bilib diyan kay Kibuloy sa totoo lang. Ako'y isa pong Christian, pero never pong ano, nag-agree po yung aking spirit po kay Kibuloy. Talaga pong ano, parang nag-aano kumbaga ho sa, nagtalaga sa isang magnet po. Hindi ho ako namamagnet po nung kanya pong ano, panukala, salita, pananalita para talaga pong, kumokontra talaga po yung aking spirit. Tuwing pong, nagsasalita yan si Kibuloy, nakikita ko po sa TV, talaga pong kumokontra po yung aking spirit. Kasi tingin pa lang niya hindi ko na makitaan po ang katotohanan. Ang tingin ko po sa kanya ay isang, nababalutang tupa, isang nagbabalat kayong tupa, I mean. Pero ang kaloob-looban po niya ay isa pong ano, hindi ko po maipaliwanag na kadiliman ang kanyang kalooban. So, sa totoo lang hindi po talaga ako bilib din kay Kibuloy simulat sa pulpa. Noon pa po yung ano, noon pa yan ano, noon pa naman yan iniimbestigahan si Kibuloy nung panahon ni Duterte. Hindi naman pinaimbestigahan ni Duterte yan, eh. Kasi siyempre magkaibigan sila, eh. Bakit niya gagawin yun, magkaibigan sila, tsaka si Kibuloy ay isang tumutulong financially sa kanya. O bakit niya ito katatalunin, 'di ba? Isa pa, kapagka ginalaw niya si Kibuloy, di siyempre malaking kawalan niya, sa totoo lang. So, napakaraming question mark sa totoo lang. So ito, ngayon lumalabas po yung mga totoong pagkatao ni Kibuloy, na isa na rin siya sa alam mo ninyo yung inilabas po ni Hontiveros na ang sabi niya doon sa mga babaeng mga nagsuplong sa kanya, yung mga kabataan na nagsuplong sa kanya, na sinabihan niyang pobre at mga prostitute, mga pobre kayo, mga prostitute kayo, sabing gano'n. Susundan ko kayo maski saan kayo magpunta, sabing gano'n. So hindi po ito ano, salita ng isa pong, banal na tao o banal na pastor. Wag na lang pastor ang pag-uusapan natin ito. Hindi ito magiging salita ng matino pong tao. So iyon po. So napakarami po talagang ano, napakaraming pangyayari na, pinagbubulay-bulay natin, madadaya po tayo. Madadaya tayo sa mga, salita po na akala mo yung mga pinapakita ng isang tao totoong-totoong may malasakit sa ating bansa. Kayo naman po ay paniwalang-paniwala. Ang daming nagpapaniwala dito kay Maharlika. Tignan niyo naman from the start po kung paano po magsalita si Maharlika. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung ano. Anyway po, kung hindi na natin po maituwid ang mga DDS dahil sila po ay sarado ang isip, mga loyalista, ito na lang po, para sa inyo na lang po ito. Sana wala hong bibitaw sa atin at hindi lang po dahil tayo po ay loyalist, hindi naman ho tayo blind supporters na kung may mali rin naman, itinatama rin naman natin, hindi porket loyalista ka, ganun-ganun na lang. Pero as far as I know po, wala pa naman akong nakita para kontrahin po ang ating Pangulo. Wala pa naman akong naiisip o nakikita kung si Pangulong PBBM ngayon ay masyado po siyang pinapaboran niya po yung mga dilawan, pinglawan po sa ngayon. Naiintindihan ko po si PBBM kasi po ang pangako po niya wala na hong kulay. Wala na hong kulay upang magkaroon po ng division sa bawat isa.
At kasi iisang lahi tayo, isang Pilipino po tayo. At tayo po ay hindi na wag na magkanya-kanya, kundi tayo po ay magkaisa na. Yun po yung po ng ating Pangulo. Lagi pong tinatatak sa ating puso, sa ating isip na let us be friend to anyone and enemy to none. Yan po yung napakaganda po niyang adhikain sa ating pong lahat, sa mamayang Pilipinas at sa ating pong bansa. At marami pong salamat at sana po ang lahat po ng mga lahat ng mga nagtitiwala sa ating Pangulo, naniniwala sa kakayanan po ng Pangulo kasi sa totoo lang hindi ko nakikita po yung sinasabi nilang yung sinasabi po nila kasing mataas po ng presyo dito po sa Hong Kong mga kababayan, mga bansang Pilipinas. Dito po sa Hong Kong at sa ibang bansa, actually, I believe na sa ibang bansa ganoon din. Lahat naman po nagtaasan. Kung yung sinasabi niyo po na kilo ng bigas ay 50, 70 po diyan, bakit magkano pa dito sa Hong Kong ang kilo po rito? Kaya 11, 12 rin naman yung isang kilo po rito. Meron pong 8, $8 na isang na kilo. Kaso nga lang po ito yung bigas na kapag niluto mo pag hindi mo siya matansya, pwede siyang malapsak, pwede po siyang hilaw. So, kung tutuusin, sumasabay lang ang Pilipinas sa lahat po ng bansa. Pare-pareho lang kung tutuusin na nagmahalan na po ang lahat. Alangan naman pong bagsak presyo po tayo. Tapos yung gasolina pagka mahal-mahal ay hindi po pantay, hindi po balanse po, hindi po balanse. Alangan na mabuti kung may pera po tayo, may pondo tayo na pampuno ng pampuno, wala naman ho tayong pondo, di ho ba? So, at saka isa pa, ang dami namang dumaang pandemic, dumaan ang pandemic, dumaan po yung baha, dumaan po yung earthquake, ang dami-dami pong dumaan kung tutuusin. At ilang taon lang nakakaupo ang ating Pangulo, ang dami ng satsat ng iba dyan. Bakit kaya hindi na lang kayo maging presidente, Ang dami niyong satsat sa totoo lang. Nakakapikon na rin naman. So in behalf of Hong Kong OFWs, doon sa mga nawawala na po ng tiwala po sa ating Pangulo po, bakit hindi natin siya pagbigyan? Bakit hindi po natin tingnan yung mga nagagawa po niyang magaganda na napakarami na po niyang project na nagawa? At according po sa ating pong secretary po na si Secretary Gadon, alam ho ninyo, ang dami na pong nabayaran, ang laki na po yung nabayaran na pagkakautang po ng ating bansa. Ang dami na pong nagawa si Apo PBBM. So, ibig sabihin lamang na tahimik pong kumikilos at gumagalaw at nagtatrabaho po ang ating Pangulo. At wala ho akong masabi diyan kasi sa totoo lang, wala naman ho akong makita na nagpapabaya po siya. Kung tutuusin round the clock na kumikilos po ang ating Pangulo at hindi naman po siya ano-ano lang, pabanjing-banjing lang naman. So marami pong salamat at sana ang video po na ito ay makadagdag po sa ating pong encouragement para ma-encourage po tayo na ipanalangin ang ating bayan, panalangin ang ating Pangulo. At wag naman po natin siyang husgahan ng husgahan kasi napakasandali pa lang po yung panahon na ginagawa niya pero marami na po siyang nagagawa. At isa pa po, hindi po tayo pong mga individual pong mamamayan, hindi po lahat ay sagot po ng ating Pangulo po ang ating paghihirap. Tayo pa rin po yung responsible po sa ating buhay. Hindi po ang responsible dito ay ang Pangulo po ng Pilipinas, kundi tayo po ang responsible po sa ating buhay. Kung tayo po ay ipinapaubaya na lang natin ang buhay natin sa ating Pangulo, anong mangyayari? Okay? Wag na ho kayong makinig po diyan sa mga paulit-ulit na nagmumura at paulit-ulit na nagpapasaring sa 20 kilo na bigas. Kasi yung mga ganun po na patuloy na nagsasalita tungkol doon sa 20 kilo, kayo po ay tatamad nyo siguro pong tao. Kayo po yung tao na gusto nyong ipabuhat ang inyo pong dalahin sa iba. Bakit hindi ho kayo magtrabaho? Hindi ho kayo magsumikap nang sa ganun po, hindi na kayo reklamo ng reklamo. Instead na nagre-reklamo kayo, bakit hindi na lang kayo magsumikap at magtrabaho?
Marami pong salamat at God bless everyone. Muli, Iron Rock, ang boses ng mga OFWs dito sa Hong Kong, boses ng mga loyalista dito sa Hong Kong. Maraming salamat. God bless.